700 million. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 months times 30 days. Ilan yun din? 300, no? 300 days times 25 million. Opo. 7.5 billion pesos. Ako araw ng Biyernes ngayon, kaya itong si Senator Rodante Marcoleta, siya ang ating makakasama dyan sa Saganang Mamayan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ito na, rekta na ho tayo dito kay Sedante. Okay. Masasabi pa rin natin, magandang umaga po, magandang hapon po sa inyong lahat. Opo. At sana'y nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Tumutok po kayo sa kabuuan ng ating palatuntunan. Mamaya po, mayroon ho kaming mahalagang ipapahayag sa inyo at ito po ay importante na makarating sa lahat ng ating mga kababayan. Ipaki-share nyo na po, no? Maaga tayo ng simula, ipaki-share nyo po itong ating Facebook Live at YouTube Live upang nang sa ganun ay malaman nyo po itong ating tatalakayin at sa bandang huli yung mahalagang impormasyon na amin pong babanggitin sa inyo. Samantala po na, hindi ako magpapaligoy-ligoy pa, no, ha? Unahin po muna natin yung naganap na special session noon pong isang araw na pinatawag po ng Pangulong Bongbong at ang Kongreso po naman, dalawang kapulungan ay tumugon ukol sa bagay na ito. Oo, tama ka dyan. Ito yung proclamation ng Pangulo na kung saan ay nagtawag siya ng isang special session ng Kongreso. At yun naman ay natupad noong June 17. Araw yata ng Miyerkules ba yun, Jen? Tuesday. Oh, Tuesday, ano? Tama, no? Tuesday. Opo. Oh, Tuesday. Hindi, Miyerkules yata yung actual na special session. Tama ba? Nalito tuloy ako. 17. Opo, Wednesday. Yes po, tama pa. Nalito tuloy. Kasi Wednesday. yung Tuesday ninyo ay meron din sa Senado nun eh. Kaya special session, yung Wednesday. Tama po kayo. Wala, Wednesday. yung a day prior to that, June 16, ay nagpalabas ng notice Yes po, ang Senado na magkakaroon nga on the next day ng special session. Yung Tuesday pala binabanggit ko sa inyo, yung press con ng ex-soldiers doon sa Double Gem. Yung pala nasa isip ko. Yung kinabukasan nun, yung special session. Tama po kayo. Ang makikita mo lang na problematic doon sa pagkaka-announce na yon, ang nag-announce ay yung nahirang at that time na President pro tempore and acting Senate President. Yun ang nagbigay ng notice. Sa mga tweet, problematic yun dahil sa ating saligang batas dyan, maski sa tuntunin namin, ang gagawa ng notice na yun is the Senate President. At sa panig namin, ang kinikilalang Senate President is Alan Cayetano. Hindi si Senator Sherwin Gatchalian. Sa kadahilanan na nung sila ay gumawa ng ganong klaseng aksyon, ay ipahayag nila na siya ang Senate President pro tempore and acting Senate President, 12 lamang sila. Yes po. Sa kakulangan ng quorum na itinatadhana sa saligang batas, maging sa aming tuntunin, ito naman ay maliwanag na paglabag doon sa tinatawag nating majority rule. Na ang majority kasi ay 13 sapagkat hindi naman nababawasan ang bilang ng mga senador na 24. Yes po. So, maaaring sasabihin nila din na correct naman yon, sabi niya, sapagkat mga ilang oras noon, nung November 17, dumating nga yung pang-13 sa kanila. Yes. Kilala naman ninyo kung sino siya. Siya ang nag-provide actually ng very crucial na majority. Pang-13. Doon lamang nila na-legitimize o na-validate yung pagiging Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. At natuloy nga, nakapag-reorganize sila. Sa mga tweet, mapapansin po ninyo mga kababayan, Jen, na tinawag yung special session ay para lamang magkaroon ng pagkakataon na ma-formalize yung 13. Yun. Kasi yung pagpunta nung isa sa amin na dati namin kasama sa panig nung noon ay 12 lang ay hindi mangyayari kahit kailan kung walang sesyon. So maliwanag na kahit balibalik rin man o kaya sabihin man nila na hindi totoo ang sinasabi natin o hindi, pero yun ang maliwanag na function lamang ng pagkakatawag ng special session. Kasi kung titingnan mo, ano ba ang kahalagahan ng mga batas na i-consider namin on the special session? Kasi pag tinignan mo, ang klase at nature ng mga batas, panukalang batas, wala nga sila dun sa status na advanced stage of legislation. Yung iba under interpellation, yung iba under period of amendments. At kung sisinuhin mo naman, yung klase ng mga panukalang batas, yung isa, sa pamagat na pamagat lang, declaring waling-waling as the national orchids of the Philippines. Pagkatapos, meron pang dalawang Amerikano na gustong makisali ng basketball dito sa ating bansa, kaya nahingi sila ng pagka-grant ng naturalization. So sa mga tweet, ito bang klase ng batas, panukalang batas na to ang binigyan ng importansya kung bakit tumawag ng special session ang Pangulo? Mukhang hindi yun. Kahit na yung isa pa na masasabi mo doon na anti-dynasty, matagal na to, iba years na yung pinag-uusapan kung talagang yung mga yon ay nangangailangan ng madali ang aksyon pang legislature, dapat sana yung mga yun ay na-certify na urgent ng ating Pangulo Bilang urgent. O kaya yung iba sana ay nasa stage na ng bicameral conference. Sa mga tweet, yung hindi man lang na-certify at yung iba taon ng kanilang ginugol para marating lamang ang estado na yon, hindi talaga urgent Tama. So pangkaraniwan, kung re-reviewin mo yung mga pagkakataon kung saan ay tumawag ang Pangulo ng special session, makikita mo yung sense of urgency. Halimbawa, nung panahon ng COVID-19, kailangan nating maipasa yung, alam mo yung batas na yon, yung Bayanihan Law, 1 and 2. 1 and 2. Kailangan talagang maipasa yun sapagkat naharap tayo sa isang hindi pangkaraniwang
problema ng bansa na COVID-19 talaga. Oo. Hindi naman tayo pwedeng gumasta ng kahit pondo ng iba't ibang mga ahensya, magkakasala naman ang Pangulo ng bansa. Kaya nagtawag ng ganong klaseng special session. So hindi pangkaraniwan na pagkakataon, kaya ka tumatawag ng ganon. Pero kung pinag-uusapan ay waling-waling para ma-declare lang na national orchid ng ating bansa, At saka yung o dalawang naturalization. Amerikano na gustong makipag-basketball sa bansa natin at nahingi sila ng grant ng naturalization, citizenship. Pagkatapos meron pang isa, yung mga barangay workers, barangay health workers. BHW ata yun. Opo. Alam mo, Jen, ang bilang ng barangay natin sa buong bansa, 42,000 plus barangays. Yes po. Oho. Kapag tiningnan mo yung average ng bilang ng isang, merong barangay na malaki, merong barangay na affluent, Opo. may barangay na nasa syudad, merong nasa first class municipalities. Cities, yes po. Malalaki talaga ang bilang ng kanilang mga opisyalis sa barangay. Merong umaabot ng 200, may 100. Pero sa pangkaraniwan yung maliliit, lalo na yung first class, ay yung fourth class, Fifth class municipalities. fifth class municipalities. Kung isa 10 lang, Oho. dala ng kakulangan sa Budget, pondo opo. Oho. at kakulangan sa maraming bagay. So pag in-average mo yun din, across the Philippines siguro, pagkaraniwan, siguro ang isang barangay merong 50 na barangay workers in total. Opo. At least 50. At least 50. Yun ang national average, halimbawa. Yung barangay health workers, karaniwan 4-5 lang doon sa 50. Tama po kayo. Ngayon, anong gagawin mo sa 46 o 45? Hindi kasali doon. Kaya nga sana, mag-interpellate pa ako dyan sa BHW na bill na yan. Kasi sasabihin ko lang na, bakit hindi na lang natin unahin yung sarili kong bill na kung saan ay nilalayong ko doon na masakop lahat ang barangay workers? Yes po. Eh, yung lamang barangay tanod, mas marami sa barangay health workers eh. Ayan. May barangay sweepers, may barangay na police tungkol doon sa pagsawata ng drugs. Meron tungkol sa mga pagtatanim. Napakarami nito. Meron sa environment. Meron yung kasama doon sa Marami po yan sa may yung meron silang conciliation yung yung mediation board, parang gano'n. at saka yung lupong tagapamayapa. Yan, opo. Ang dami nun, ano. Makikita mo yung national average ng kanilang sinasahod na tulong. Tulong lang ang tawag dyan kasi hindi mo masasabing sweldo dahil voluntary kasi ang pagsiservisyo ng mga barangay workers. Allowance 500 pesos nga lang ata. Yung tanod ay nag-a-average buong Pilipinas 900 pesos per month. Ngayon, kapag sinunod mo yung halimbawa, yung barangay health workers, sila between 3,000 to 5,000, ano mangyayari sa tanod? Kaya sinasabi ko, ba't inuna natin yung barangay health workers, ba't hindi na lang yung kabuuan ng barangay? Pare-pareho naman silang naglilingkod. Di ba? Ba't pinili lang yung BHW? Kung titingnan mo nga, sinasabi ko ron na yung kapitan, ang average 5,000 pesos per month, yung kanilang honorarium. Samantalang yung ating mga kasambahay, siguro naglalaro na between 7 to 8,000 pesos. Totoo po. Samantalang ang barangay kapitan din, ang trabaho nila ay 24/7. Napakalawak po ng trabaho niyan. Ang mga kasambahay natin, hindi naman 24/7. Opo. Nakakatulog sila ng... Kahit paano, makakaidlip naman po. Pero on call sila talaga. Opo. yung tanod, ganun din. Opo. Pero, tingnan mo ang kanilang kalagayan. Doon sa batas na aking iminumungkahi, magkakaroon ng isang barangay affairs and development na magbibigay sa kanila ng adequate expertise. Kasi kailangan matuto sila eh. Opo. May mga training, Pagkatapos seminars, meron yes po. din parang special fund na makikreate doon na kung saan makakakuha sila ng mas maraming pondo, hindi lamang mula sa IRA. Para sa ganun, eventually, lahat ng barangay workers, makapagsimula man lang kahit na yung minimum wage. Kasi kapag ka nag-minimum wage ka, halimbawa dito sa bansa sa Metro Manila, magkano ang minimum wage dito? Para mga 600 na po ngayon per day. O 600. More or less, opo. 600 times 30, at least 18,000. Opo. Ay hindi naman yung 1,000 pesos. So yun ang nilalayon ng aking panukalang batas. Kaya lang, ayun, mas inuuna nila yung kanila kasi sila nga yung leadership ngayon. Mula sa amin, nakuha nila uli yung BIT. Opo. Sila ulit ang may hawak ng bit niya. Dati kami ang may hawak ng BIT, pero ayun nga, pagkatapos ng wala pang isang buwan parang 28 days 28 lang. days. Kino-question pa nga yung 28 days na yun. Gumastos na ata si Senador Alan Cayetano na 7 million. No, kaya natin dinidiscuss, Jen. Opo. Kaya natin dinidiscuss. Hindi, gusto talaga magtatrabaho nitong si Senator Joel Villanueva. Ito naman si Sendante. Gusto niya talaga. Let's go back to work daw eh. Yun ang post niya eh. Pambihira talaga. Opo. Ako yung tumatawag. Mahalaga po ito na dapat malaman natin. Ano? Dahil hindi ko nakita na naging justifiable yung pagtawag ng special session. At malalaman din at malalaman ng tao na kaya lamang talaga tinawag yung special session para magkaroon lang ng pagkakataon. Tama kayo. Yung isa sa amin, opisyal na sumanib doon sa 12. Para sa ganun, yung quorum na hinihingi na 13 maibigay na. ay magkaroon ng katuparan. Hindi kasi formally makakasanib yung isa kung walang special Walang session. special session. Yes po. So, yun ang gusto nating malinaw na ipaliwanag. Maliwanag ho yun mga kababayan na hindi dahil gusto nila magtrabaho. Gusto lang ho nila maging opisyal ang pagsamsam nila ng kapangyarihan dyan sa Senado. Doon pumasok itong si Pastor Joel Villanueva. Doon siya pumasok, doon sa eksena na yun. Ngayon, pagkatapos na matupad yung special session, hindi nga ako nakapunta, nakarating ako yung bandang alauna na sapagkat merong kalakip na convening ng Commission on Appointments din. Nakalagay kasi sa notice ng special session na iko-convene yung Committee on National Defense. Dahil merong 5 na naiwan na opisyalis ng Armed Forces na hindi na-confirm.
Yan, nagkaroon din naman ng ano diyan, ng napakaraming paglabag. Ganun ba? Kasi ang kanilang ipinamamarali dyan, Sen, bago yung araw na yan, may mga ilang senador na nagpa-interview, awang-awaan niya ako doon sa mga general O, mag-retiro na lamang kanya, hindi pa namin na-promote. Parang ganun po ang nangyari. At ito pala, Ipinakita nilang naaawa sila. awa daw po sila, Sen. Oo. Pero sino ang may kasalanan? Kasi nung magkaroon sila ng power grab on June 3, kahit 12 lang, pinilit na lang kinuha yung bit. Yes, Di ba? po. Oho. Sabi nga natin, kahit na illegal, kahit na irregular ang pagkakagawa, unconstitutional nga yun eh. Oho. Kinakailangan malaman ng tao na para mapalitan mo yung mga opisyales ng Senado, kailangan mo ng majority of all its members. Oho. Ang majority po ay nananatiling 13. So 12 lamang sila, pero nangahas sila na gumawa ng aksyon. Unang-una, pinalitan ang secretary, pinalitan ang sergeant at arms, pinalitan ang president pro tempore. Oho. Yan. At yung president pro tempore na hinira nila ay umakto na Senate President. Ayun. Lahat po ng ito, sa isang araw na ginawa nila ay illegal. Puro illegal ho pala. Pagkatapos noon, sila mismo ay nagpahayag na noong June 3, nagsimula na, nag-announce sila ng sinidye. Sinidye Sa mga tweet, adjournment. Opo. sinidye adjournment, na-bypass ngayon yung 5. Opo. Sana man lang, bago nila sana kinuha yung beat, Opo. hindi sila nag-announce ng sinidye. Sana yung June 4 o kaya June 5 kung gusto nila, naglagay sila ng isang araw para ma-confirm yung 5. Kaya pala may tumindig doon na isang senador na talagang pinaninindigan niya na hindi, continuing session po itong ginanap natin. Hindi ito anya bagong pagdinig na ipinatawag daw po, Sen. Alam mo, pwede nilang ipilit yung argumento na yon kahit na pamali. Alam mo kung bakit? Kasi yun lamang ang iniisip nilang kadahilanan para masabi nila na yung less than 1 year na requirement sa ating batas ay hindi magkabisa. Opo. Dahil sabi niya, continuing lang naman yan kasi yung nakaraang designation is continued on the special session. Yun na nga po. Eh, sino maniniwala sa'yo, kahit na siguro high school graduate lang din, nung sinabi mong sinidye, natapos na yung first regular session. Okay, tapos na yun. Diniklara ko Ang na ibig yun, sabihin, opo. na-bypass na. Oho. Alam mo, kung babasahin mo, pati saligang batas, na-violate eh. Opo. Kasi Article 7, Section 16 ng ating saligang batas, kapag na-bypass ka, you will need another appointment. Yun, opo. Okay? Kasi na-bypass ka. Nung tinanong ko nga yung isa sa kanila na tumindig na representante ng isang grupo na constituting 5 of them, sabi ko, alam niyo yung birthday ninyo natapos na last month pa, di ba? Yes Kasi po. lahat sila, karamihan sa kanila, nag-birthday May 2026. Parang dalawa doon, parang tatlo May 2026, yung dalawa ay April 2026. So, puro less than a year na lang So, talaga. kinilala nila, natapos na kayo eh, kasi umabot na kayo sa mandatory age. Oho. Sa mga tweet, hindi na kayo pwedeng i-reappoint, tama. Pumayag naman sila, tama po. Pagkatapos, alam mo ba nga ako yung Republic Act 11939? Ayan, tinanong niyo po yan doon sa Na itong batas na to, inamend niya yung Republic Act 11709. Alam ko po, sabi niya. Alam mo rin ba ako kung bakit ko binabanggit yung batas na ito? Alam din daw po niya. Alam ko po, sabi niya. Sabi ko, na nakulang na po kami sa 1 year. Oho. Ganun pa man, binanggit ko pa rin, totoo. Sabi ko, na ang sinasabi ron, sabi niya, napakalinaw, Oho. na hindi na kayo pwedeng, ito sabi ko, binasa ko to be eligible for appointment or promotion to the grade of Brigadier General, blah, 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 the officer must have at least 1 year remaining of active service before compulsory retirement. Oho. Sabi niya, alam ko po yun eh. Yun Ngayon, po, sagot niya, paano ngayon yan? Sabi ko, ako, sinasabi ko lang para ma-record na nakakalabag po tayo sa batas na ito dahil pare-pareho na po kayong less than 1 year. Less than 1 year na lang sa serbisyo. Oho. So kinakatwiran nung mga gustong tumayo. Oho. Continuing naman yan eh. So bahala na po ang korte sa tamang pagkakataon at sa tamang paraan at kung sino po yung magko-question nito, kung tama po yung Okay, naging ginawa yung nila. ginawa ng Commission on Appointments. Kasama po ako doon kaya hindi po pwedeng hindi ko po banggitin yun. Ayaw ko po na malaman ng sino man na magre-review sa kaganapan ng mga pangyayari. Sometime in the future merong magko-question ito. Opo. Malaman nila na isa sa amin ay tumindig Ayun, pinuntos po yun, oho. para lang sabihin ko na meron po tayong nilabag. Oho. Palagi akong ganun dyan. Magalit na yung gustong magalit. Kasi tayo ay binigyan ng mandato ng ating mga kababayan. Isang mandato na hindi mo matatawaran. Tiwala na ibinigay sa atin. Yung tiwala na yun, hindi ko pwedeng salaulain. Opo. At baliwalain. Baliwalain. Opo. Basta tama po, kinakailangan nating banggitin. Oho. So kasaysayan na lamang po magpapasya at ang korte sa mga darating na panahon kung paano po nila bibigyan ng pagdidesisyon itong mga bagay na ito. Pero ako, Sen, personally, pinapanood ko kasi yan, lalo na yung tagpo na yun, napansin ko na bagamat, well, siguro sa loob nila, parang kitang-kita naman na may mali. Pero nahalata ko na parang ipinipilit talaga nila na ma-promote yung mga general na yun. Ano ba dahilan? Bakit kinakailangan nilang i-promote? Yung isa ata sa mga general doon, mukhang merong inihahandang posisyon sa kanya, Sen. May nagsabi nga sa akin dyan, again, Opo. kung ang sapantaha mo ay tama, araw lang ang makapagpapatunay na maring isa sa kanila ang papalit
sa ating Chief of Staff General Browner. Kasi yun ang kanilang yun ang bali-balita lang. So parang may isa doon na kandidato para maging chief of staff ng AFP. Ako naman hindi naman importante sa akin 'yon. Ang importante sa akin ay magawa namin lahat. Ang aming tungkulin, yung pag-conduct namin ng aming sesyon ay palaging nasa tamang tuntunin. Opo. Kasi isip-isipin mo naman, doon lamang sa kawalan ng reappointment. Ayan, So opo. kinonfirm namin na walang reappointment na galing sa Pangulo. Sinasabi ng saligang batas, kinakailangan ay new reappointment should be Yes. there. Hindi nga nangyari yun dahil nga pinipilit nila continuing session. Oho. Pagkatapos niwala yung mga completed documents. Oho. Bawat isa sa kanila na kumpleto nila yung dokumento. Yung iba yata na kumpleto before their birthday, pero karamihan sa kanila na kumpleto yung documents nila after their birthdays. Ayun, Halimbawa, yung General Peralta yata, May 14 ang birthday niya, na kumpleto niya yung dokumento for purposes of confirmation, May 26. After ng tingnan birthday mo, niya? paano mangyayari yun? Pangalawa, yung notice. Sa tuntunin ng Commission on Appointments, lahat ng miyembro kinakailangan magkaroon ng notification in 5 days. Opo. 5-day notice. So, kinakailangan mag-move sila na sinususpinde ang operation ng tuntunin ng Commission on Appointments para lang yung notice ay baliwalain. So, ang tanging kasi po, kawawa naman sila eh. Wala silang kasalanan. Maaari nga. Opo. Eh, sino yung may kasalanan? Oho. Yung mga taong hindi nagtalaga ng araw para ma-confirm itong mga taong ito. Sa mapit, yung naguugas kamay sila, ang ginagamit nilang dahilan na nakakaawa yung 5, Yun, pero opo. yung pagkakasala nila, ayaw nilang akuin. At parang sinisisi pa sa kampo ninyo, Sen, yung nangyari na delay sila. Kasi nga, nagkaroon daw ng walkout. Hindi daw kayo pumasok sa sesyon. So, pero may time pa naman dun eh. Sino yung nagpanukala na June 3, nag-declare sila na sinidi? Sino sa kanila? Hindi ba sila? Ayun. Dapat sana, bago nila ginawa yun, meron sana isang araw for confirmation. Kasi hanggang Friday para pa dapat continuing. Oo nga po, kasi dapat hanggang Friday pa po yun, di ba? Hanggang Friday yun. Yung Webes man lang. Oho. Kinonfirma namin. Correct. Continuing Tama si session. Sen. Dati Hindi dapat na nagtawag ng special session na kahit kailan, hindi pwedeng i-connect doon. Oho. The special session is distinct and separate from the last session, Oho. which ended June 3 by virtue of the Sinidie adjournment. Sa mga nakakaintindi, so talagang kitang-kita dito, Sen, na pilit na pilit talaga yung ginawa nilang yun eh. O yung sinasabi natin, palagi nating sinasabi din, at hindi tayo lalabas sa katwiran sa tuntunin at sa mga batas na Yun ang umiiral. importante. Yun. Yun lang ang Yun ang importante doon eh. Yung dapat nasa tama lang. Maging naman itong CSP Alan, sa lahat ng usapin dyan sa Senado, gusto lang yung mangyari. May tricycle, bababa ako, walang problema dyan. Pero Pinglakson, itingil mo na yung bunganga mo. Nakaupo na kayo, wala pa rin yung ginagawa kundi paninira kay Senator Cayetano. Ito, matatag ito. Yung mga dyan, mga kinabibiliban nating leader dyan, una sa lahat, Senator Dante Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, Senator Loren Ligarda, magkapatid na Villar, Jingo Estrada. Mga may paninindigan yan. Sa mga susunod na panahon, kung ano man ang laban ng mga yan, makakaasa ho sila ng suporta sa atin dito sa PHP. Makakaasa ho ba sila? Mag-comment ho kayo ang dyan. aking inilalaban sa lahat ng pagkakataon. Hindi ako nagsasalita ng hindi katwiran at hindi nakasalig at nakabatay sa mga batas. Importante. Nung sinabi ko na, kasi naman kayo andyan sa panig ninyo yung promotor ng Bendalo. So hanggang ngayon, puro Bendalo ang nangyayari. Puro pamimilipit sa batas eh. Tapos nung makalipas ang ilang parang matapos yun siya parang dating ipinilalabas pa nila sa media at social media na parang bagang kontrabida kayo. Kayo kasi kinukontra nyo raw yung confirmation ng 5. Hindi ako kontra ron. Kung talagang wala silang kasalanan, alam ko rin na maaaring wala silang kasalanan. Yun, opo. Maliban lang doon sa pagkukulang nila na mag-submit ng dokumento kasi sa kanila dapat yun eh. Sa kanila manggagaling. Ang initiative ng manggagaling sa kanila, May 14 halimbawa ang birthday mo, dapat sana before that, nakumpleto mo na para ganap kang walang kasalanan. Di ba? Pangalawa, dapat kinausap nila yung contingent ng House of Representatives kasi sa tuntunin namin, ang chairman ng Committee on National Defense ay House of Representatives. Si Congressman Joboy yata. Ngayon, si Congressman Joboy ang dapat nagkaroon ng initiative, tumawag kagad sa secretary ng CA na, ikasan ninyo ng ganitong araw. Kasi kawawa naman itong mga ito. So, walang gumawa sa kanila. At ito namang siguro walang nag-remind sa kanila para lahat ng dokumentong kinakailangan na maipasa nila right before their respective birthdays. Kaya pala nung hinahanapan nyo ng paliwanag, walang makapagpaliwanag nung tinatanong nyo po sila. Wala nga. Sinasabi ko na lang, huwag na kayo makipag-argumento kasi sabi ko, hindi naman ako nag-o-object. Baka akala nyo nag-o-object ako. Sinasabi ko lang ang concern na ito para lang ma-record yung na meron tayong manifestation. lalabagin na batas. Para sa ganun, kung re-reviewin ito sa mga susunod na panahon, isa ang tumayo para sabihin tama siya. Di ba? At yun po, Sen, binibigyan din natin sa palatuntunan ito. Eh, ang tinitindigan natin dito, batas lang. Kaya Yung batas. parang doon sa paliwanag niyo po sabi niyo, dalawang ulit yung sinabi, ang akin po ito, batas. Batas ay batas. Di ba? Law is the law. Yun po dapat Ang batas ay batas eh. Paano, Opo, hindi ba sinasabi nga natin, the law may be harsh, but it is the law. Yan. Opo. Meron pang counterpart na Latin yan, di ba? Box, Nakalimutan mo na. box populi, box lex. Hindi, Yung Duralex Head Lex. Duralex Head Lex. Duralex Head Lex. Yes po. Masyadong mabigat. Pero yun ang batas, wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng baluktutin yun eh. Yes po. Tapos nabanggit mo kanina, Sen, ano ba din maintindihan? Mga law bender yung mga kasama nyo dyan sa Senado. Kahit na batas is batas, kasama nila yung law bender. Ang nag-iisang law bender ng Pilipinas. Nang hawa, parang virus siya, nakakahawa. Nahawa niyo yung mga kasama niya. Lahat na ngayon ay law bender na. Pambihira. na yun daw pamumuno ni SP Alan na 28 days ay gumasta ng 700 million. Ako po. 720 million daw in 28 days. Hindi, 700 million in 28 days. Opo. Parang panahon pa ng parang anarchy. Ganun.
At ang nangyari lang ay nagkaroon para ng isang paghihiring na hindi naman talaga inauthorize. Oho. Yung ganun pa yung kanyang ganun yung kanyang patutsada. opo. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang nakalipas. Yan. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. Nako. Oho. Ngayon, sumahin mo yun, Jen. Kasi ang pinanggalingan niya is 25 million expense per day ng Per day Senado. para ng Senado. Kaya nakwenta niyo yung 700 million eh. Oho. So 28 days times 25 million, Oho. 700 million. Oho. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 months Oho. times 30 days. Times Ilan yun, 30 Jen? days. 300, no? 300 days. Oho. 300 Times days. 25 million. Opo. 7.5 billion pesos Naku. ang ginastos namin. Pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos din? Ay, siyempre, mas malaki bilyon yung pinag-uusapan. Oho. 10 buwang singkad din. Oho. Okay? 7.5 billion pesos, ni isang pagdinig, wala siyang ginawa. Oho. Di baka maging punto nila, teka lang, ano lang naman ako sa Blue Ribbon Committee, hindi naman ito yung kabuuan ng Senado. Hindi, sinasabi ko yung hindi mo pagtawag ng ano, opo, di ba? ng pagdinig. Tama. Kasi hindi lang naman yung Blue Ribbon ng buong Senado. Buong Senado po. Yung kabuuan ng Senado, na ikaw ang Blue Ribbon, wala ka man lang naipasa sa sarili mo na magtawag ka kahit isa lang. Bakit hindi naman? yan, 10 months. Oho. Pagkatapos sabi niya, narinig ko sa in-interview, magtrabaho na tayo. Oho. Sana naman kanya, yung minority, makipag-cooperate na. Pwede ko bang marinig mula sa kanya? Nasabihin niya ang mga pangungusap na ganito. Ngayon pong natapos na po ang aming power struggle. Yan, opo. Ako po'y naniniwala na ganap na po kaming makakapagtrabaho ng maayos. At ang unang-una ko pong ipagpipilitan kung sino man po ang chairman ng Blue Ribbon Blue Ribbon Committee. Committee, talaga, opo. Kailangan magpasya na sila. Gumawa ng isang schedule. Kung kinakailangan ay weekly, ang Blue Ribbon Committee sa flood control hanggang sa ito ay matapos. Dapat Yan. daily. Yan, the Pwede best. ba? Oo. Hindi, kahit na weekly lang, okay na Yung ako. eh. weekly lang, once a week, okay na tayo doon, Sir Jen. Kung daily, twice a week, okay tayo dyan. Pero yung weekly, okay na tayo doon, sulit na tayo doon, ika nga, pwede na yun. Okay na kayo? Kasi marami namang ibang mga issue kasi na kinakaharap din ng Blue Ribbon, hindi lang naman flood control. Ngayon, kung ang subcommittee binigay kay ganito, yun, pwede siyang mag-araw-araw kung gusto niya. Ngayon, Para marathon para hearing. lang malaman natin na talagang seryoso sila na magtrabaho na tayo. Oho. Kasi dapat yun ang priority. Oho. Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Oho. Wala na pong gustong mag-invest sa atin. Wala, oho. Sa ngayon lang, tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Maalis na sila eh. Wala na. Sa energy po. Energy pa lamang yun. Oho. Katakot-takot na utang na ang... Mabigat po. Ngayon, kailangan nating magkaroon ng... manormalize natin ang ating bansa. Oo. At ito ang hinihintay ng ating mga mamamayan. Magkaroon ng ending itong naganap na pinakamalawak, pinakamaanumalya na pagnanakaw sa salaping bayan din. Ayaw ba nilang magbigay ng deklarasyon ngayon? Dito magsisimula ang Dapat. tinatawag po natin Oo. na pagtatrabaho. Ayan. Puntahan na po natin ito. Ito po ang pinaka-priority. Hindi po yung waling-waling. Hindi po yung dalawang Amerikano na kailangan lang maging Pilipino para makapag-basketball dito sa atin. Meron pang isa na ito, puring-puring nila ito eh, na yung latag ng resolusyon na talaga namang halos na lamang magpalakpakan sila na bigyan daw po ng pansin at pagtunan ng pansin yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Resolution po yun, Sen, Eh mukhang hindi naman ata kailangan ng gobyerno kasi may sapat naman tayong pondo eh. May sapat tayong mga tulong na parang iparating sa kanila. Tataka ko, bakit nagkaroon pa ng resolusyon para doon? Para lang bigyan ng konting kaluwagan siguro yung isa sa amin na umalis at pumunta sa kanila. At bumalik, oo. At siya pa yung gumawa ng resolusyon na kunwari ang unahin ay yung nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Yun, Bakit opo. hindi unahin nga itong problemang kinakaharap natin? Akala ko siguro nitong si Joel Villanueva at nung mga kasama niyang maletagang hindi alam ni Sen Dante yung mga pinaplano nila. Diyan kayo nagkakamali. Basa kayo niyan. At nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Palapano mo natin yung mga senador na talagang pinaglalaban tayo ngayong mga panahon na to. Kasi yung grupo nila Tuta Soto, mga oligarko, mga magnanakaw na politiko, mga adik sa Malacanang at mga walang kwentang oligarko ang pinaglalaban ng mga walang yung... Hanggang ngayon ay wala pang kasagutan. Oho. Bakit ayaw ninyo na ito yung ituloy natin? Ayun. Magbawa, nasa inyo na ang bit eh. Ayan, Kayo oo. na lahat. Meron ba kaming maasahan? Meron bang maasahan ang ating mga kababayan na ipagpapatuloy ninyo? Ito yung hinihintay nila eh. Ako, wala na eh. Ayaw nila Totoo ibigay yan. sa akin. Oo. Ayaw nila akong manguna dyan. Oo. Okay lang. Oo. Pero isa sa kanila, o yung kung sino yung naatasan, na siya yung manguna ng Blue Ribbon, magdeklara na kayo. Ayan, agad-agad. Magbigay na kayo ng schedule kung sinong tatawagin. Mga wala kasing delikadesa yan, Sen. Mga walang delikadesa. Kahit na masyado nang halata yung harapang pagpigil nila dyan sa hearing ng Blue Ribbon, gagawin at gagawin. Ganun ho sila kawalan niya dyan sa Blue Ribbon. Dyan sa paksyon nitong si Tuta Soto. Hindi nyo, lahat ng mga, alam naman nyo kung sino yung tatawagin eh. Oo. Alam na po nila. Ay, nako. Pero mukhang hindi yun ang priority, Sen. Kapag hindi yun ang priority, hindi totoo kailangan tayo magtrabaho na ngayon. Kapag yun ay hindi mo hinarap, hindi tayo Naghuhumiyaw ang tao, Sen, eh. Ano? hindi tayo mapapanatag eh. Ito yung problema. Bakit totoo yung sinabi ni Sir Jen na naghuhumiyaw ang mga tao? Sa ginawang paglipat ni Joel Villanueva pati simbahan niya nakalagkad dito. Matakan niyo ho yung mga kababayan. Pati yung JIL na walang kamalay-malay nakalagkad dahil sa ika nga pagiging makasarili ng isa sa kanilang mga tinuturing pinuno diyan sa JIL. Diba? Pati matakan niyo kung hindi mabigat, kung hindi maraming Pilipino nagtatanong diyan sa issue na at malaman ng buong katotohanan. Bakit pati
simbahan nila ngayon na JIL na nadadamay na sa kabuktutan ginawa na yan itong si Joel Villanueva. Ang kapalo kasi ng mukha, di ba? Parang hinintay lang makulong yung iba nilang mga kasama sa majority bago sila nagsitiklupan. Ito ba si Joel Villanueva yung nag-iiyak? Nagpunta sa Malacanang? O si Escudero? Kahit sino saan lang dalawa, mahulang kwento yung mga politiko na. Problema ang nilikha nung napakalaking pagnanakaw na yun. Oho. Dinidescribe nga natin dyan Maaaring yung pagnanakaw na yun magiging kandidato na sa Guinness Book of World Records Ang pinakamalaking ano. Oh. Bakit ka mo? Sa nature lang ng nakawan din, hindi karaniwang magnanakaw Oh. Ang magnanakaw, yung pa namang mga taong binigyan ng mandato na maglingkod para sa kanila. Oho. Tingnan mo na lang, tiwala ang binigay ng mamamayang Pilipino sa kanila Oho. na sila'y paglingkuran. Binoto sila. Pagkatapos sila yung nagnakaw, imbenta sila ang maglingkod. Ang karaniwang magnanakaw, paulit-ulit nating sinasabi, paiwas yan Saka sa gabi yan. Ayaw magpakilala. Oo, nakatahi pa mukha Nakamaskara. Lahat ng maskara gagamitin niya para lang walang mapagkakakilanlan sa kanya. Para hindi siya makilala. Di ba? Opo. Sa gabi, gumagamit siya ng dilim para sa ganun ay makaiwas siya. May kubli niya yung kanyang sarili. May kubli ang kanyang sarili. Pero itong mga nagnakaw, tanghaling tapat din. Broad daylight, tanghaling tama. Walang maskara. Ganon ka... paano natin i-describe? Ganun ka lakas ang loob nila. Mabuti pa po yung tanghalisan, naging tapat Sila hindi sila naging tapat no? Ay, Ngayon, kung walang magpapasya sa kanila na, simulan na natin ang pagtatrabaho. Oho. Yun ang simula na sanang makita ng taong bayan. Oho. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ng dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Opo. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo? Mukhang ang direksyon na po nila ngayon, Sen, pasensya na kayo, ito observasyon na iba, maging sa social media, mukhang ipinofocus daw nila ngayon ang atensyon sa impeachment yata. Ano, ha? Well, yun lang naman ang napansin na iba, pero mukhang iniiwasan nila itong direksyon ng flood control. Siguro, dito nga sila nagagalit sa akin dyan dahil ang ginagawa ko lang naman ay para tuparin natin yung tungkulin natin. Oho. Nahirang akong Blue Ribbon Committee chairman noon. At nung bago ko simulan naman yun, ako'y nakipagkita sa Pangulo. Opo. At ako nga ay kanyang binigyan pa ng lakas ng loob at binigyan niya ako ng USB na magagamit para umpisahan lahat ito Totoo po, totoo. Ngayon, lahat nun ay nangyari sa aking palagay na meron siyang basbas doon sa gagawin ko. Oho. O ngayon, lahat ng mga apektado, lahat ng mga lumilitaw na may kinalaman sa malawakang pagnanakaw na yan ay gumagawa ng paraan para usigin ako ngayon. Oho. So, Ayun na nga mga kababayan, dito na ho tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa pag-suporta dito kay Senator Dante Marcoleta at dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo mga kababayan, ngayong mga panahon na to, isang bayan ng Pilipino ang kapanalig nitong dalawa na to. Kayo ho, pakishare ang mismong live ng Net25. Hindi naman kailangan itong video na to i-share nyo. Nakakita kayo ng ibang video, i-share nyo. Basta nagpapahayag ng pagsuporta yan sa mithin at hikain itong mga senador. I-share nyo. Kailangan natin magsuportahan ngayong mga panahon na to. Hindi naman usapan dito, dapat itong particular na vlogger na to, dapat itong particular na channel na to, yan lang na suportahan natin. I-flood natin ang social media ng ika nga katotohanan. Kung ano nga ba ang ginagawa ng administrasyon na to ngayon sa ating bayan. So always, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Saludos, Senator Dante Marcoleta.